Ilang linggo na lang at magsisimula na nga ang 2024 NBA Draft at ang pinaka-pinag-uusapan ngayon na anak ni LeBron James na si Bronny ay mukhang buo pa rin ang desisyon dito nga sa pagpasok sa draft. Saan nga ba ang draft rankings dito ni Bronny at gaano nga ba kalaki ang posibilidad na makapasok siya sa NBA? Tara't pag-usapan natin yan. So yun, matapos nga ang ilang linggo, simula na nagdeklara dito si Bronny James sa pagpasok niya sa NBA Draft, ay halos naging kaliwat kanan na ang kanya naging scrimmages. Unang-una dito yung pagdalo niya sa NBA Draft Combine na kung saan ginagawa rin every year para makilatis na rin ng mga NBA analysts at mas lalo rin makita yung mga kakayanan dito ng mga players na papasok sa draft. Kung totoosin, bago magsimula yung NBA Draft Combine ay malayo-layo talaga ang bilang nito ni Bronny na kung saan pang 98 siya out of 100 sa nailabas dito ng ESPN list. Yan naman talagang sobrang dami ng mga nagdududa dito sa anak na LeBron James at baka nga pinipilit lang siya ng kanyang tatay na pumasok nga dito sa NBA. Pero matapos ang NBA Draft Combine ay madaming mga NBA analysts na ginulat dito si Bronny. Dahil sa mga magagandang records na ipinakita niya dito sa iba't ibang drills ay biglang tumalon ng halos kalahati ang kanyang draft stock. From 98 kasi ay naging 54 siya out of 100 dito nga sa nailabas na list ng ESPN. Ayon nga rin dito sa nailabas na report ng ESPN na sila Adrian Woods at Jonathan Givony, naniniwala sila na si Bronny daw ay isang magaling na prospect at meron pang malaking room for improvement. Kinakailangan lang daw talaga ng isang team na magtitiwala dito. Ayun nga mismo dito sa manager nila LeBron at Bronny na si Rich Paul, daw siyang pakialam kung number 1 or 58 madraft itong si Bronny. Mas importante daw sa kanya ngayon ay yung development ng isang player at yung team strategy ng franchise. Lalong-lalo na nga daw yung opportunity at yung financial commitment. Kaya naman ayon mismo dito sa manager ni Bronny na ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nga daw sila magsisign ng two-way deal. Kaya lang mga NBA teams ay merong 3 two-way contracts ito nga sa kanilang 15 regular roster spot. Ibig sabihin nito yung mga players na nakapaloob dito sa two-way deal ay malilimitahan lamang yung kanilang laro per season ng 50 games. Bukod pa dyan, mas magiging maliit ang sahod ng isang two-way deal kung saan kalahati ng sahod ng isang rookie. Pero kadalasan yung mga nakakatanggap dito ng mga two-way deals ay yung mga second rounder at mga undrafted prospects. Pero wala naman talagang problema dito nga sa pagkakaroon ng two-way deal. Ang problema lang kasi ngayon, hindi naman lahat ng mga players na papasok sa draft ay merong opportunity kagaya dito ni Bronny James. Actually, wala naman talagang masama sa pagkuha ng isang two-way deal. Marami nga ngayon sa mga NBA players ay nagmula rin dito. Ang magandang halimbawa na lang dyan, dito yung kababayan natin na si Jordan Clarkson. Unang-una to naglaro sa NBA G League at kalaunan ay nagkaroon din ng spot dito para makapaglaro sa NBA. Pero tignan nyo naman ngayon, napakalayo na narating dito ni JC. Nagkaroon pa siya ng award bilang 6th Man of the Year dito para sa Utah Jazz. Kaya naman talagang hindi natin pwedeng maliitin yung mga players na mayroong two-way contract. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, iba-ibang case ang meron tayo ngayon dito sa NBA. At hindi lahat ng yan ay kagaya ng kay Bronny. Alamang at sa malamang ay meron nang nakausap itong manager ni Bronny na si Rich Paul na isang NBA team. Naman ganito na lang kataas ang kanyang kumpiyansa na hindi sila tatanggap ng isang two-way contract. Sa ngayon, ang pinakamataas na pwedeng paglandingan ngayon dito ni Bronny James ay ang kupunan ng kanyang tatay na Los Angeles Lakers. Ngayon ay kung hindi mauuna ang ibang NBA teams na kumuha dito para kay Bronny. Dahil ayon din mismo dito sa kanyang manager na si Rich Paul ay meron din to talaga mga several NBA teams na nagkakaroon ng offer dito para kay Bronny. Pero ayon nga mismo sa kanya ay sinasala pa nila itong mabuti para makita nila kung sino nga ba daw talaga yung totoo at sino yung hindi. At direct ang sinabi dito ng manager ni Bronny na meron daw 2 to 3 teams na meron talagang interesado dito para kay Bronny. Yan lamang daw ang numbers na pwede niyang sabihin dito sa ngayon. Pero may mga rumors din ngayon na kaya pumasok bilang free agent itong si LeBron James ay para makontrol niya nga rin itong mga kagustuhan ng Los Angeles Lakers. Malaki din ang posibilidad na kapag hindi dinraft dito ng LA itong si Bronny, ay posibleng sumunod din ang kanyang tatay na si LeBron. Actually, siguro matagal na ito pinaplano ni LeBron James, at saktong-sakto talaga ang kanyang pagiging free agent. Ito nga sa pagpapadraft ng kanyang panganay na anak na si Bronny. Yan ang mga latest update natin patungkol dito kay Bronny at ang pagpasok niya sa NBA Draft. Kung kayong tatanungin kung kaninong kupunan nga ba gusto niyo makapasok itong si Bronny?